Simon, ano yan? Simon! Nagsimula ang El Filibusterismo sa paglalarawan ng isang barko na kung tawagin ay vapor tabo. Nahahati ito sa dalawang kubyerta. Ang kubyerta ng mga mayayaman ay nasa itaas at ang kubyerta naman ng mga mahihirap ay nasa ibaba. Pagdating nila sa destinasyon sa bayan ng San Diego, nagtungo si Basilio sa puntod ni Sisa. Nabunyag ang sikreto ng pagkatao ng mag-aalahas, kaya pinagtangkaan niyang patayin si Basilio upang mapanatili ang kanyang lihim. Pinakita ang katiwalaan ng pamahalaan na kung saan ang kapitan general at ibang opisyal ay mas inuunang sariling interes kaysa ng isyu ng bayan. Nais magpatayo ng akademya ng isang guro sa Tiani, ngunit tinanggihan ito at inirekomenda ni Don Custodio na gawin itong sabungan, kaya't lumapit si Isagani kay Ginoong Pasta upang humingi ng tulong, ngunit tinanggihan ng binatilyo. Si Simon ay nakita si Quiroga sa bahay ni Quiroga na kung saan mayroong malaking handaan. Dito kumuha ng pulsera si Quiroga sa lahero, ngunit noong nag-alok ng tulong si Simon na itago ang mga baril, hindi naman ito makatanggi sa takot sa singilin nito. May pagtatanghal sa Quiapo na kung saan si Padre Camora ay binabastos ang mga kababaihang kanyang nadadaan. Dumating naman si Paulita Gomez, ang kasintahan niyang si Isagani at si Dona Victorina. Sa kabilang dako, nagkakagulo ang buong Maynila dahil sa mga balita ukol sa Paskil, at dahil sa balitang ito, agad-agad na sumugod si Padre Irene upang ipahayag ang impormasyong ito. Sa di inaasahang pangyayari, ang matandang nasa bingit ng kamatayan ay binawian na ng buhay. Labis ang katuwaan ni Hermana Penchang sa pagkakabilanggo ng binatilyong si Basilio. Ibinalita ni Hermana Bali kay Huli na nagbilanggo si Basilio. At maayos na humingi ng tulong si Hermana Bali kay Padre Camora. Subalit nagdalawang isip ito na wag nang lumapit sa kura. Wag po! Wag po! Panginoon ko! Lumipas ang oras, may isang babaeng tumalon sa kumbento at bumagsak sa batuhan. Paalam, San Diego! Nakalaya na rin sa wakas. Tagal ko nang hinintay to. Matagal-tagal din ako nabilanggo. Oras na para sa revolusyon. Kamusta na kaya si Huli? Mabuti lang kaya ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Guminhawa kaya ang kanyang pakiramdam? Kung ako'y makalaya, aking pagpapatuloy ang revolusyon at paghahangad sa pagbabago ng sistema ng pamahalaan. Hindi pwede yan! Hindi maaari! Denenso! Kuminhawa ang aking loob sapagkat ang aking makakasama sa panghabang buhay ay isang maginoo at hindi katulad ni Isagani na nagbago ang katauhan. Paulita, aking mahal, tayo may gumaya. Lumipas ang 3 buwan at makakalaya na si Basilio. Ang laki ng pinagbago mo, Basilio. Hindi ka na tulad ng dati.
na isang tahimik na bata. Subalit, kitang-kita sa iyong mga matang yung pagkalambay. Maayos ka lang ba? Ayos lang naman ho ako. Maraming salamat nga ho pala sa pagtulong sa aking makalaya. Sa aking paglaya, nais ko sana pagkaganti at hinuhok sa'y magsikan. Hindi ba ikay nagnanais magaganti sa mga kawani? Pwes, ito ang susi upang tayo makapagaganti at magsagawa ng paghihimagsik. Ilalagay ito sa isang kiosko, kung saan ipagdiriwang ang isang malaking kasalan. At kapag lumipas ang 20 minuto, lalamlam ang ilaw nito. At kapag itinaas ito, bigla na lang itong sasabog. Walang niisa sa mga tao roon na makakaligtas sa pagsabog. Ano kayang mangyari sa gabing iyon? Magtatagumpay ba si Moon sa kanyang binabalak? 2 oras na lamang bago itaas ang lampara. At higit sa lahat, ang daming tao mamamatay kapag ito'y nagtagumpay. Tama kaya ito? Maraming inosente ang madadamay kapag nangyari ang trahedyang ito. Ang tinutukoy pala na kasalan ni Simon ay ang kasal ni Juanito at Paulita. Paano na si Sagani? Kung hindi ako nabilanggo, ako'y nakasigurado sa kasal namin ng aking kasintahan na si Huli. At isa na akong lisensyadong doktor. Kaya't sa pagkakataong ito, sinisigurado ko ang katagumpayan ng aming paghiganti. Ngunit nakababahala sa aking isipan sa kadahilanan ng madaming inosenteng taong madadamay sa kunang ito. Sulit naman. Basilio, ikaw pala yan. Ano pa sadya mo dito? Umalis ka na dito Sagani. Papasubugin ang buong lugar na ito. Samantalaan, sa isang piging, may kumalat na mahiwagang sulat. Mayroong nilalamang mensaheng Mane Tesel Pares na nangangulugang ang kapangyarihan mo'y tapos na. Ang araw mo'y bilang na. Kapansin-pansin ng lahat na nakapirma sa mensahe na ito ang isang lalaking pumanaw na noong 13 taon pa. Ito ay si Juan Crisostomo Ibarra at laking gulat ito ng mga nasa pistahan. Ako'y maraming may susulat. Kinakailangan ko makauwi upang may lathala ito. Ang kasal ni Paulita at Juanito ay isang mahalagang okasyon na nagpapakita ng pag-ibig at pagkakaisa ng dalawang puso. Ang kasal ay ginanap sa simbahan ng San Juan at sinundan ng isang pigayng pampamilya sa isang lokal na restaurant. Ang mga bisita ay nagsaya sa mga pagkain at inumin at nagpakita ng kanilang pagbati sa magkasintahan. Ano yan? Hindi ako sangayon sa artikulong ito. Huwag niyong hayang mailabas ito sa publiko. Magsikilos na kayo, ngayon din. Aking natanggap ang iyong hiling. Kailangan hindi makalabas ito. Maaaring ako'y mapatalsik kung sakaling ito ay may publiko. Nabaliwala lamang ang aking paghihirap. Ang artikulo ito ang magpapatingkad sa akin. Ngunit ang pangarap na ito ay nasira. Aking hinihiling na sana'y may maganap na malaking krimen. Ginoong Bensaib? Ito ba ay totoo? Ang nasaktang padre si Padre Camora? Sa wakas, ito na ang pagkakataong makapagpahayag ng malaking balita. Akin na lamang dadagdagan upang mas kumalat ito. Sino ang nagutos? Sino ang pinuno? Ano ang iyong layunin? Ayaw mo talaga magsalita, ah? Dali niyo sa loob.
Sino nagutos sa iyo? Sinabi niya sa akin, si Padre Camora ang aking komandante. Akin itong dadaan sa aking puntod. Wala kayong makukuha sa akin. Ano ito? Bakit punong-puno ito ng pulbura? Kinakailangan ko ipahayag ito sa mga pilaes. Doña Victorina! Doña Victorina! Akin ito natagpuan sa kiosk kung gagamitin sa kasal. Suriin ito ngayon din at ihatala sa mga investigador. Carolino, gamitin mo ang iyong pagiging asintado at patunayan ang iyong sarili. Kubo, maninag ang lalaki. Halika't tignan natin kung sila pa'y buhay. Lolo? Lolo! Bakit aking binaril? Sisihin mo ang iyong ama na si Cabezang Tales. Ito ang bayad ng kanyang paghihimagsik. Ano ito? Pupunta dito ang Guardia Civil upang ulihin ang kasabot ni Simon na nagtatago sa tahanan ni Padre? Kailangan ko magbadali, hindi ko ninais na mabilanggo. O Simon, ano nangyari sa'yo? Pinaghahanap na ako ng mga kawani. Di ko ninanais mabilanggo. Huwag mo muna isipin yan. Isipin mo muna kalagayan mo. Tara, ikay aking aasikasuhin. Simon, ano yan? Simon! Simon! Tago ka nawa ng kalikasan sa kailali-laliman ng dagat, kasama ng mga korales at perlas sa walang katapusan dagat. Kung sa isang banal at dakilang layunin ay kakailangan ka ng mga tao, matutuhan kang kunin ng Diyos na napupunan ng mga alon. Samantalang dyan ay hindi ka mag-aaksik ng kasamaan, hindi mo ililiko ang katuwiran at hindi ka mag-uudyok ng kasakiman. Huwag hahayaan ang magkanya sa iba. Ikaw walang sala. Halika nang tuklasin ang mundo ang puno ng isipanin. Halika na tuklasin ang mundo